Okay. So, sa mga kapatid nating Muslim around the world, magandang araw, gabi, mga oras dyan sa inyong upuan, ay sit down and relax. And be careful to watch this video. Yan ho ang totoo sa Muslim. Ang katotohanan sa Islam ay walang katotohanan ho dyan. Lahat ay puro kasinungalingan. No? Inaanyayahan ko po kayo, mga kaibigan kong Muslim na manood. Lahat ng ipinost ko dyan na puro fake news nyo. Kung meron kayong kakalabanin, ay PM nyo lang ako. Sasabihin nyo sa akin, mali yung paran, ilabas nyo yung mapa nyo, gano'n. Mali yung meka, mali yung, talaga namang mali yung meka nyo na sa iPhone. Halimasin na nyo, paglalakbay ni Abraham, nakarating ng meka, lalabanan ko kayo. Lahat, no? Ngayon naman, itong batya, lalabanan ko ulit kayo sa pagkiklaim yun eh. Puro kayo kalukuhan eh. Puro kayo pang brainwash. Hindi revelation yung Quran nyo. Tandaan nyo. Basura lang yan. Hindi yung revelation. Galing yan sa panganay. Ito ang bunso. Ito ang huling aklat. Kung galing yan sa panganay, kamukha sana nung panganay. Ba't nag-iba? Tatay ni Abraham naging asar. Sa panganay, tare. Tatay ni Maria, Jehoiakim sa panganay. Pagdating sa bunso, Imran. Galing sa panganay, hindi nalurura ng anak si Noah. Buhay si Ham na ama ni Kanaan, kaya may Kanaan na lugar. Nung dumating ang bunso, nalunod na ang asawa. Anak ni Noah. Sa Quran 11:43 at Quran 66:10. Sa panganay sinabi, walang baha sa Egypt. Quran 7:133, binaha na raw sila Moises nung pinapalaya sa Egypt. Ang talino talaga ito, mga Muslim na ito eh. Ang gagaling yun. Ang gagaling yung manloko ng tao. Panganay daw eh. Paggaling sa panganay, dapat tama. Nung dumating yung bunso, walang tinamaan sa sinulat ng panganay. Kagaling ni Alab yan, no? Ito ay kaang bunso. Ito ang huling revelation ni Allah. Sabi, talino eh. Sinaliksik yung mundo. Kahit isang mapay, walang lalahid eh. Sabi ng panganay, hindi 90 feet si Adan dahil dun tayo magmumula hanggang kay Noah, walang lagot na lahi. Sinabi ng bunso, lahat ng tao galing sa 90 feet at unti-unting lumiliit. Kala pa ka na lumit na sana'y kamatis, sibuyas, saka yung mga kinain nila nung araw. Panoorin niyo yung video ko na tayo galing sa 90 feet. Ang saya. Ngayon po, another comedy na naman ng aral ng Islam ang ating gagawin. Sabi ko kasi inyo, masaya sa Muslim eh. Napagkasaya na kasi naman. Naawa nga ako sa inyo. Kaya narito si ventilador. Sabi nga sa John 3:8. Basahin natin. Hangin eh, no? Hangin. Ang ventilador kasi, electric fan yan eh. Yan ang sabi sa John 3:8. Sabi doon, humihip ang ventilador, humihip ang hangin kung saan niya ibig. Naririnig mo kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan napaparoon. Gayon ang bawat pinanganak ng Espiritu. No? So, alam nyo, kaya naging ventilador po yan. Dati kasi 21 yan eh. 22, 23, 24, 25, may 26, 27 pa, no?
Panay ho report ng Islam sa akin noon. Matagal lang kami nagdidebate yung mga yan eh. Maganda ngayon, meron na tayong mga live show, ganyan. Doon kasi puro type lang eh, sa The Burians eh. No? Ngayon, nung kami mga nagdidebate noon, wala pang ganito. So, kagagaling nila. Kala mo talaga tunay na may higanti. Ganun. Ngayon, lumabas yung GPS. Di, patay na. Nayari sila ngayon. So, siguro noon, pwede kayong makapanloko dahil wala naman tao na nakakaalam ng lugar eh. Sinabi nyo ganun. Basta yung meka, parang meka. Yung baka na yan, bali o patsa yan. Ay, nako. So, ngayong gabi, ay tatalakayin natin yung pinagmamalaki nitong mga Muslim, lalo na yung sila. Lahat naman ng Muslim nagyayabang eh. Na yun daw baka daw yun daw yung Valley of Bacha ni David eh. Nakakatuwa talaga. Nakikinig-kinita ako na gagawin ng Muslim yun, baka maglulupa sa ito lahat eh. Sukat ba namang nag-cling-cling, feeling tama, ano? So, dako na tayo sa topic natin, no? Visit lang kayo sa patripassionism.com, ano? Hindi po yun relihiyon na sekta, kundi yun ay belief. Ang church po nun ay Jesus Christ lang o si Yeshua lang. Pero I'm more on Yeshua dahil yun yung Hebrew name niya, no? Sa Acts 26:14, kinausap si Saulo sa wikang Hebrew. Saulo, Saulo, ba't mo ko inuusig? Hindi po Arabic. Nakakatawa talaga ito. Kapag ang Quran nagigipit, sa Biblia kumakapit. Bakit? Nasa Quran ba si Hagar, yung nanay ni Ismael? Wala. Nalimutan po ni Allah. Nagka-amnesia. Marami ng amnesia si Allah. Sa totoo lang yan. Iba tatay ni Abraham, iba tatay ni Maria. Nalunuran ng anak si Noah, si Lot daw, hindi nagkaanak, nawala ng Moabita, nawala ng Amonita sa mundo, nung pala meron, nung pala, naging Diyos ng simulat to, kasi yan pinaglululoko nyo yung sarili nyo, ano? Ang mga Muslim ay umayos kayo, kawawa naman kayo. Tandaan ninyo, the history without proof in our present time fake. Yan, dapat umaayon yan sa Diyos ng simulat wakas. Hindi, puro saliwa eh. Puro sablay. Siyempre, kaya nga yung Biblia, lumalaban talaga yan. For 5,000 years, oh. Beersheba, sabi ganun. Nakipag-tipan si Abraham. Oh. Kaya nung lumabas yung GPS nga, sabi ko sa inyo sa Google eh. Yung GPS ang sumunod sa Biblia. Tingnan nyo, may Beersheba nga dyan. O, kung dinaya tayo ng Diyos, niloko tayo ng Diyos, wala kang maitatype na Haran dyan, na kapatid ni Abraham na napakatagal na panahon. O, saka yung mga Beersheba na yan, na nakipagtipan siya kay Abimelech. O, paggaling nga ng Diyos. Kagila-gila sa kanyang kapangyarihan. Walang sumablay. Kasi sinubok ko nga ako yan, sabi ko nga sa inyo, no? Sabi ko, pag may nakita akong mali rito sa mga lugar natin sa Biblia, sunugin ko lang dito, sabi ko eh. Hindi ito salita ng Diyos, sabi ko gano'n. Talagang inisa-isa ko yan. Ako nagulat eh. Sabi ko, ito sigurong Haran, wala na itong lugar na to. Dahil, how many thousand years na? 5,000 years. May Haran pa kaya na kapatid ni Abraham? Sabi kong gano'n eh. Pag-type ko ng Haran, lumabas eh, Haran, the brother of Abraham. Andyan nga.
Ako napahiya. Sabi ko, imposible na may balon sa Beersheba. Ba't tinay ko Beersheba, may Beersheba nga. Tinay kay Abraham's well. Yun yung Abraham's well. Hindi ka galing. Sa Quran. Noah, nalumura ng anak at asawa. Type, Noah's son. Wala naman, buhay naman si Ham. Noah, nalumura ng asawa. Buhay na may asawa. Nakang tokwa. Matawarin kayo mga Muslim. Ba't ba kayo nahaloko ng mga yan? Kasi hiniraan nyo lagi yung Bible. Yan ang lalaban sa inyo. Tandaan nyo yan. Hinisiraan nyo yung Bible. Para yan labas nyo ng kung ano-ano. Roma 3:7, sinungaling si Pablo. Hindi niya alam kasi sinungaling ay topic doon. Hebrew 5:7, Hebrew 5:7, nanalangin, niligtas, Hebrew 5:7. Binasa yung 5:8 may nagsuffer, sabi, may tiniis si Kristo. Buta tayo. Tapos pagkatuso ni Pablo, dinaya ko kayo, sabing gano'n eh. Tinuloy dun sa 7 eh. Dinaya ko ba kayo? Sabi Pablo, buta tayo. Ay, naku mga Muslim. Mag-aral mo kayo ng context. Kara nyo naluloko, alam nyo ba? Pero kung di nyo maluloko, tandaan yan. Ang Diyos kasi, pasusukuin kay lahat sa ilalim ng kanyang paa. Tandaan yan. At lahat ng pinagsasabi nyo against sa kanya, babalik at babalik sa inyo yan. Tandaan nyo yan, sinasabi ko sa inyo. Yung paninira nyo na yan, babalik sa inyo yan. Hintay-hintay lang kayo. Binibigyan ko pa kayo ng chance na magbago. Maaring ako ang ginagamit para sa inyo ng Diyos. Kasi kagalit ko lahat ng relihiyon ng Kristiyano, alam niyo ba? Walang nagdadasal diyan ng Ama naming Yesua, sumasalangit ka, sambay ang pangalan mo. O kaya naman, Ama naming sumasalangit ka, sambay ng pangalan mong Yesua, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ano yung mga sarili nyo, yung mga sektang 42,000 dyan? Lahat kayo magkakapatid sa Ama ni Kristo, na Diablo yung nangyayari dyan. Sa Acts 22:16, 26:18, ibalik mo sa akin sila, Pablo, sabi ni Kristo, sa ilaw. Dahil sila nasa kadiliman ni Satanas. So tama, wala naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Sabi nga ni Kristo, lahat ay naligaw. Kasi nga, tanungin niyo sarili niyo, sino ang inyong ama? Ang bata-baka sa Biblia ay matatagpuan sa Zion, correct. Tama ka, kapatid na Niel Ismael. Hindi sa Mecca. Panoorin mo to, kapatid. Ano? Dahil medyo pinapangaralan ko rin sila ng konti. Yung Patripassianism, galing yan sa kay Noetus Praxias ng 1st century. Sa Church of Smyrna, no? Sa Asia Minor. Yan ang mga tunay na apostol ni Kristo. Yan ang mga tunay na paniniwala ng apostol ni Kristo. Tandaan yan. Nung dumating itong 3rd century, itong si Sabellius at sila Noetus at Praxias, ina-excommunicated ng Roman Catholic. Ay, ng Catholic pala. Wala namang Roman Catholic pa nun. Kasi, naturuan sila ni Tertullian, na taga North Africa, na Abisote. Northern Africa eh. Pinauso yung Trinity. Tawarin.
Puntuhan naman yung Muslim dahil may naloloko sila, 3 Diyos ng Bible. Wala ako kalabanin nyo, sabi ko nga sa inyo, pagugulungin ko lahat yung 3 Diyos nyo't mag-awan yung Diyos. So narito ako para maging tagapagdanggol ng Panginoong Yesua. We are the warrior of Christ. Kapasalamat sa Panginoon, marami ng patri ngayon. Nakatahimik lang lahat. Nagkikita-kita kami sa isang pananampalataya at hindi na maaalis yun. No? Wala akong inakay sa inyo. Si Kristo ang tumawag sa inyo. Kasi nabasa ni Isaiah 45:23, lahat ng tuhod, luluhod, lahat ng dila susumpa. Sabi ng Diyos. Okay, sino ba yung luluhuran na Diyos? Sa Roma 14:11. Buhay ako, sabi ng Diyos. Sabi ni Pablo, lahat kayo lulod sa Diyos. Kay Pilipos 2:10, lahat ng tuhod dila kay Kristo, ilalim ng lupa, langit. Sa kalululati ng Ama, Ama natin talaga si Kristo. Revelation 20:7, walang ibang Ama dyan. Tandaan niya. Walang bang dumating na Diyos dyan sa yung dumating dyan, Diyos ng OT. Wala yung, may kasama ang Diyos noon, ng salita. Yung let there be light, nang pasimula, salita. Kaya sa John 1:4-10, puro light yun. Naparito isang tao nagangalang Juan, hindi siya ang ilaw. Hindi siya si let there be light. Naparito siya para patutuhanan yung ilaw. Pagdating sa 2 Corinthians 4:6, for God commanded the light to shine in darkness. Genesis 1:3. To see the glory of God in the face of Jesus Christ that shine in your heart, sabi. Aral kayo nung papaniwala dyan sa bautismo sa Jordan na 3 yan. Samahan nyo ng hula, si Elijah na yan. Mateo 11. Panoorin yung mga video ko doon. Tumating na si Elias. Siya yung nasa Malakay 3:1. Nung sa harap ko ay si Kristo, sa Lucas 7:27. Nang makalisuan, sabi ron, sabi si Lucas 7:24. Nang makalisuan ay ay nagpasimula magsalita si Kristo patungkol kay Juan. Sabi nga no. Lucas 7:24 hanggang 27. Ano ang gusto nyo makita? Isang tambong inuuga ng hangin, isang taong nasa kaharian na, dadumi ito ng maganda. Higit pa siya, isang propeta, hinihintay nyo. Higit pa siya sa isang propeta, sabi ni Kristo. Bakit sa Lucas 7:27? Siya yung nakahula sabi ni Kristo. Nawauna siya ang aking sugo. Pagdadala ko aking sugo, mauna sa harapan ko. Di harapan niya, si Kristo yung harap niya. Harap ni Kristo. Ito talaga. Ay, nako. Okay, so si Niel Ismael ay tumatama na, ano? Tama yan. So, bali, yung mga Muslim ngayon ay under under observation. Ano? Tandaan po ninyo to. The history without proof in our present time is fake. Saan natin kukunin yung proof? Kukunin natin yan doon sa mundo. Dito sa earth. Totoo ba na may Nabi Samuel Tom, gano'n? Totoo ba na may bangkay si Aaron dyan? Nandyan lahat yan. Totoo ba na merong Hebron Macpela na nandoon ang Tomb of Patriarch? Nandun sila Abraham. Andun, totoo yan, nandyan. Ganon ang gagawin nyo. Kasi, lalabas, sinungaling yung Bible na nagsusulat, wala namang proof yung makita natin. No? Isa Muslim. 90 feet si Adam. Nilalang ng Diyos. Yung asawa niya. Nalimutan na Allah. Natural, 90 feet din niya o 85 feet. Alam mo, makapagtalik si Abraham sa 90 feet siya, 6 feet yung asawa niya. Common sense lang yan. Okay, kung 90 feet si Adar, 85 si Eva, si Cain at Abel, puro higante. Panoorin nyo na lang ho yung masang topic ko doon. Ano? At may topic ako dyan. Okay, tuloy na po natin itong fake value of budget. Baka abutin tayo na umaga, atat na yung mga Muslim na makita yung kanilang kapalpakan. Ano? So, ganito po yon. First is light. Ayan, ako, ayayabag talaga. Kagagaling talaga mga niya. Sabi nila, Maka in the Bible, sabi.
Is Makkah mentioned in the Bible? Yan, talino. Talino talaga itong mga mandarayang Muslim na ito eh. Naglulukoy tao. Tingnan nyo. Sabi ni Dr. Muhammad Sulaiman. Patawari ko. Buhay pa to. Makkah in the Bible? The answer is none. Ako sumagot dito. Okay. Subukan natin. Sabi nila, nilagyan ko to eh. Where is the real value of Bacha? Sabi ko. So, ito yung www.asmuslim.com. Is Mecca mentioned in the Bible? Mecca is named Baka in the Bible. Galing. Ano? Tapos value of Bacha daw. Galing, Baka. Baka sakali lang pala, no? Baka, cow. Mentioned in the Bible daw. Ang ibinigay yung sa Psalm, no? Chapter 8, 84 of Psalm. Yabang 84 daw no? 84, 1 to 10 yung nasa ilalim, no? Kagaling. Hahusay. Next slide. Baka. Islam said, Valley of Bacha. Psalm 84, 6 to 7. Actually, 84, 6 lang ginagamit nila palagi Inaalis yung 7 Wala nga sa context ng mga Muslim, pulot lang. Lagi naman ganyan mga yan. Nagbaka sakali lang mga Islam kung lulusot, sabi ko. Basahin natin. Baka, Valley of Baka, Bacha of David, sports slave of Islam, who's passing to the Valley of Bacha, make it well. The rain also filled the pools. Hindi naman nakakuha ito mga. Yung masakit. They go from strength to strength, every one of them in sayon. Yung masakit. Okay, mga Muslim, may sayon ba rin sa Amerika? Wala. Okay, peke. Nakababa ba si David sa Amerika? Wala din. Si Solomon, wala din. Islam claim Baka Psalm 84:6 is a lie. The Valley of Bacha is claimed to be mentioned in Psalm 84 of the Bible by Muslims. The original Hebrew language phrase to the Valley of Bacha is Mikha Baka. It can also translate as Valley of Balsam. Kung ano-ano sinabi, kagaling. Husay talaga mang daya, Next slide. Patay na. Butata. Supalpal. Valley of Bacha with the earth coordinates 31.76979, 35.227994 is the Valley of Bacha. Hosana to the purihin ng Diyos ng Israel. Lumalaban siya talaga. Hindi niya hayaan na manaig ang kasamaan sa kabutihan. Hindi niya hinahayaang manaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Next slide. Butata na ito. Ayun pala. Ngayon. Kinuha natin tong earth coordinates. Ito yung earth coordinates, sa taas, Type niyo yan. Type niyo yan, ito, type niyo yan sa Google Maps. Itong ibinigay ko na to, i-type ninyo ngayong gabi sa Google Maps, sa cellphone nyo. Kung meron dyang Mount Zion dyan. Natural, meron. Ayun, Mount Zion.
Ben Hinnom, St. Jerusalem, Israel. Mecca daw. Sabi ko nga sa inyo, puro Mecca sinungalingan yan eh. Natawarin kayo. Ngayon, kung sabi dyan, Bali. Hindi pa nyo alam yung valley. Hindi disyerto, hindi bundok. Valley. Burol yun. Yan ang mga itsura ng burol. Ito, yan o. Yan ang mga valley. Naglalakbay ka, puro burol yan. Valley nga eh. Tawarin kayo. Ano mga valley talaga. Yan, valley of Bacha tawag niya. Valley, ano. Mga valley na tinatawag. Yan yung bali-bali eh. Pag naglakbay kayo, andyan talaga yung mga valley. Yan. Kita nyo na. So, ito yung old maps na yan, oh. May Bacha dyan. I-research nyo yan. Yan dyan talaga Bacha. I-zoom natin yan. Ayan ang Bacha. Ayun, oh. Bacha. Ayun, oh. Bacha. Kita nyo na. Israel, New Testament. 1st century AD. Kompleto yung mapa na yan. Who's passing through the valley of Bacha? Nung isinalis kong may Mount Zion, butata. Wala. Nga. May Mount Zion ba sa Mecca? Wala. Mecca sinungalingan talaga. The valley of Bacha in Jerusalem, distance to Mecca. From Bacha to Mecca. 1,500 kilometers. Layo. Grabe. Grabe kasi nungalingan talaga itong mga Muslim na to. No? Bagay. Kapag bulagan tagakay, sama-sama kayo sa hukay. Okay, so dalahan nyo lang po itong aking YouTube channel. Marami kayong matututunan dito. No? Hindi ko naka-monetize yan. Yan. Ito nga yun, dalawin nyo itong patripasyanism.com. Yan yun. The only wise God, our Savior. Lord Majesty, dominion, power, both and ever and ever. Amen. Isaiah 44:6. Prophetic book po ang Bible. So, yan po ang hamon natin sa mga kapatid nating Muslim. May Mount Zion ba? Nandiyan ba yung mga libingan ni David? Sa may Mount Zion dyan sa inyo? Yan ang earth coordinates niya. So, napatunayan natin, isa na namang katotohanan na ang Islam ay punong-puno ng kasinungalingan. Yan ang katotohanan sa Islam. Walang katotohanan sa kanila. Puro sila sinungaling. Okay? So, magandang gabi sa inyong lahat. Namnamin ninyo saliksikin ng kasulatan. Kung basta naniniwala. No? Tandaan niyo pa ako sa inyo. The history without proof in our present time is fake. Ano niya? Kasi tayo yung mga tao na naghahanap ng katotohanan. Kaya binigay ng Diyos yung kasulatan para saliksikin kung totoo nga may Diyos. Napatunayan ko naman totoong may Diyos. Saan ka nakakita nga, sabi ko nga sa inyo eh. Yung haran eh. Andiyan pa hanggang ngayon. Yung GPS ang sumunod sa Biblia. Sa Quran eh, tinay ko Noah's son. Kompleto naman.
Lumabas si Syekh Muhammad Japet. Sa Islam, lunod si Ham eh. Yung ganon. Wala akong ganon. Hindi Diyos yan si Allah nyo. Tandaan nyo. Hindi po pwedeng may pa-style-style pang galing sa panganay huling revelation yung aklat nyo. Dapat nakalahid man lang yan sa panganay. Bumsudo yung aklat nila. Kaya pala puro sablay eh. Hindi man lang nakakuha rin sa kapatid eh. So, gumising po kayo mga minamahal kong Muslim. Time nyo nang layasan yung pinasok nyo yan. Dapat nga pag-ibahan nyo na yung cube na yan eh. Business lang ng mga Quraysh tribe yan. Basahin nyo pre-Islamic dun sa patripassionism.com. Quraysh tribe. Kaya nga Quran, Quraysh. Nung galing yan, hindi yan ang sabi nyo. Nag-loob daw ng Diyos yung aklat nila. Oh, nagyug-yugan ng dits. Si Maria Imran ng tatay. Nagyug-yugan ng dits. Nagsalita ng sanggol si Jesus. Pinagtanggol si Maria sa crib. Oh, naral kayo mabuti. Napapalaan nyo, hinira kayo ng Bible, balikan kayo ngayon. Ganun yan. Ang Bible, lalaban talaga yan, tandaan nyo. Pag-uusapang katotohanan na. Salita ng Diyos yan. Hindi nyo kailangan na ang Bible talaga magtatanggol yan, tandaan nyo yan. Hindi wala kayo maisisira dyan. Wala talaga. Okay, so ina-end ko lang yung live ko. At magsipagbago po nawa kayo. Okay, paloloko. No? Na kung ano raw yun, yun na raw yun, yun na. Yun na yun. Hindi magkakaroon ng doubt. Eh, siyempre, takot kayong patayin nila. At tawagin na kayong kupal. Infidel. Kupal. Eh, sana kung tama yung Diyos nila. Yan lang, puro sablay. Okay, so dali, pinagtitext ha. So, tandaan nyo ha. Bali yun, Bali. Di desert o kaya mountain. Ha? Mahalin nyo po yan. Ano yan ha? May nagtitik sa akin. So saliksikin nyo yan. Bali, ganyan, Bali yan. Ano ba, Bali? Saliksikin yung sarili nyo kung may Mount Zion dyan sa Mecca.
Ganun. At may nagtitik sa akin eh. May kumakausap sa akin eh. So, sandali no? Pero, sige. So, yun po, no? Bali po yan. Hindi yan disyerto. Hanggang dito na lang ako, tinatapos ko na ang aking live. So, maraming salamat po sa mga sumubaybay, nanood. Pahay ko lang sa inyo. Kaya nagpapaniwala ka agad. May nagsabi sa Lexikin, meron ba sa mundong to? Nandiyan ba yung tomb ni Samuel talaga? Nandiyan ba yung tomb ni Abraham? Nandiyan ba yung tomb nila Aaron? Ganun. Sinabi ng Diyos, wala yung bangkay ni Moses. So, wala nga. Wala kang makita sa mundo kung saan nakalibing si Moses. Ganun, no? Kasi kinuha ng Diyos yun, nasa Judas yun. Buhay yun. Okay, so tuloy natin, no? So, susunod na lang po at maraming salamat sa nanood at nakinig. So, kung pulutin nyo po yung tama, itapon nyo yung mali. Gumising kayo. Kung mali na, yun ang yun ang kinakampihan. Mali nga eh. Kasi nungalingan nga eh. No? So, yun lang sayo sa katotohanan. Yun ang hamon ko lagi sa inyo. Yung mundo, ang tingnan nyo. Pag tingin nyo sa aklat, tingnan nyo sa mundo kung totoo. Ganun. Tingnan nyo yung epekto ngayon. 90 feet ba tayo lahat? Ganun. Lumiliit nga ba ang tao pag nanganganak? Hindi, dapat lumiliit din yung kambing, yung baka, yung kamatis. Ganun, no? So, be wise. Humingi kayong karunungan sa Diyos at hindi naman niya kayo nakalagay naman sa James 1 yung basahin mo. Tiwala lang. So, alisin po natin ang galit. Hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga si Galacia, ang buong kasulatan ay nauwi sa isang salita. Galacia 5:14 na pag-ibig. God is love, no? Peace be with you all. Kung meron pong hahamon doon sa mga nilabas ko, pwede ako makapag-debate ko sa akin dyan sa mga ganyan, no? At tingnan natin yung mga ilalabas nyo kung totoo sa mundo. Mundo po ang proof natin, hindi laway lang. Yung GPS, pupuntahan ho natin lahat yan, gano'n. Puntahan nyo lahat, no? Yan ang Diyos ng simula't wakas. Totoo lahat ang sinabi, hindi yung dating ng Quran nyo, wala makakita kahit isa. Amazing po kayo lahat. So, paalam na at magandang gabi sa inyong lahat. Goodbye. See you on my next video.